Bagong low pressure area na ating kababalita lang kahapon ay naging isa ng ganap na low pressure area. Pero yung pagiging intensification nito, obserbahan pa natin ngayong weekdays. Easterlies patuloy na mag-iiral at magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa at cloud cluster, magpapaulan naman sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Pero ang pag-iral ng ating shellline unti-unti na namang bumababa, maaaring mangyari ito sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 6, 2023. Oras nating voice from may umaga ay alas 9:45 na ng umaga. Well, medyo katamtaman at medyo gloomy at medyo hazy po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City at sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Bagamat magiging katamtaman na may bahagyang maganda ang lagay ng ating panahon sa Metro Manila at ilang panig ng Northern Luzon area. Maliban na lamang dyan sa bahagi pa rin ng silangan ng bansa, especially sa Northeastern Luzon, pababa na yan ng Southeast ng Luzon at bandang silangan ng Visayas at Mindanao area. Pagpapatuloy pa rin ang iiral ng ating easterlies na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkidlat at pagkulog. Siyempre, dahil tatagos yan sa buong kalupaan ng bansa, inaasahan mula dyan sa bahagi ng sentro ng Luzon at ilang bahagi ng Central Visayas, patagos ng Palawan, expected po ang mga kalat-kalat pa rin pag-ulan, epekto ng water vapor o accumulation dahil nga po sa salubungan ng mainit at lamig mula dyan sa may kanluran, which is yung malamig na hangin at mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko naman sa silangan, na which is magsasandwich yan sa ating kalupaan sa Pilipinas na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds ang umiiral daw dito sa amin sa Caloocan City. At kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, kani-kanina lamang medyo may pagsikat ng araw, maya-maya nagkakaroon ng haziness dahil nga po sa epekto ng hazy at gloomy na lagay ng panahon natin. Dahil kahit papapano ay may simoy pa rin ng cold breeze kahit na mataas ang ating amihan o yung daloy ng amihan ay masyadong mataas dyan sa may extreme Northern Luzon. Sa ating lowest temperature na natala ngayong 1:19 AM ng madaling araw, nakapagtala kami dito sa Caloocan City ng pinakamababa at 26.9 degrees Celsius, halos stationary yan. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangang panahon at 33.2 degrees Celsius. Kahapon pa rin yan ng tanghaling tapat 12:15 PM. At dahil dyan, expected na bahagyang mataas din ang ating heat index. Kahapon nakapagtala kami ng 44.1 degrees Celsius na heat index, almost stationary. Pero kung itatabi naman natin sa heat index ni Pag-asa, hopefully updated na sila ngayong Lunes dahil may pasok na. Well, mukhang wala pa ring update si Pag-asa sa kanilang highest heat index ngayong araw mga folks. So, wala pa rin tayo may i-comment. Probably, bisitahin nyo na lamang. Baka anytime ngayong araw ay mag-a-update din kaagad dyan mga folks. Pero dahil mataas ang ating heat index dito sa Caloocan, expected sa iba't ibang panig ng mas maiinit na bahagi ng bansa, lalo na ang Mindanao area o Zamboanga Peninsula, Dagupan, or dyan sa may bahaging bandang Camarines sa Norte, expected po ang mas mataas na mga heat index o bandang parteng Samar region. Yan ay inaasahan maglalaro sa mga pinakamatataas na heat index just in case. Sa ating page 16 in past 24 hours, nangunguna naman pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura sa kanila, nasa 35.3 degrees Celsius na alinsangan. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary o balik sa lowest stationary sa 17.8 degrees Celsius. Medyo hindi pa talaga bumababa yung daloy ng ating northeast monsoon dahil sa malakas po ang ating easterlies kaya hindi masyado mababa ang ating temperatura. Bagamat yung cold breeze ay medyo nararamdaman natin dito sa Metro Manila. Sa inulan naman, ang Dayat Camarines sa Norte ay inulan lamang na at least light rain showers na umabot ng 11 mm ang total rainfall.
Pero kami dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng 14.1 mm ang total rainfall. So sa loob ng isang linggo ay nasa 55.8 mm na po at least ang total rainfall na naitala dito sa amin sa Caloocan. So sa buong buwan pa lang ng November, nasa 69.9 mm na po ang naging total rainfall dito sa amin sa Caloocan. At makikita niyo sa ating space weather status na natiling active pa rin ang ating geomagnetic field at nabalita ko na nga since 2 days ago, expected po magkakaroon tayo ng hanggang 3 araw na mga geomagnetic field at solar flares. Dahil nga po kung titingnan natin sa ating solar wind, ay halos umabot ng KP index according kay NOAA na umabot ng 7 ang kanilang KP index since kahapon po ito at hanggang sa maging kagabi. Tumaas po ng halos KP7 o halos G3 po ito. Pero dito sa isang data ng NOAA ay umabot lang ng at least G1 to G1 kahapon. Pero expected ngayong araw ay magkakaroon tayo ng GU geomagnetic storm. Malamang madaling araw, umaga ito sa kanila. At kung titingnan natin ay halos KP7 ang geomagnetic field. Wala namang masyadong mataas na solar flare. Hindi naman masyadong tumaas yung ating solar flare. Medyo good news yan. Yung KP index na lamang. Nakaka-apekto yan sa Mid-Pacific pa rin. Madalas ang Mid-Pacific na nadadamay ang Southeast Asia maging ang Pilipinas sa maaapektuhan nito. Medyo kumalma na rin yung epekto ng magnetometer progression. Ito yung mas sumisira sa mga integrated circuits natin. Pagka masyadong mabigat yung magnetometer progression, medyo kumalma na siya. Maging ng auroral activity, bahagya siyang bumaba pero mataas pa rin siya na at least nasa probability of more than 60% ang probability. Ngayon sa ating solar wind, yung velocity niya ay by ngayong araw ay pa-arrival pa lang yung isang kasunod na solar flare o yung wind velocity. So brace yourselves mga folks, expected magkakaroon ng mga possible GPS and radio blackout kapag malakas ang impact nito. Kasi pagdating ng ngayong araw hanggang bukas po, ayan sa loob ng 24 hours, malaki po ang magiging impact. Expected magkakaroon tayo ng KP7 index na possible geomagnetic storm sa loob ng 48 to 36 hour period. Ayan base dito sa aking solar wind progression. Mataas ang kanyang progress density, maging ng kanyang radiant velocity. So, ibig sabihin lamang napakalakas po na magiging impact ng pagsalpok ng solar wind dito sa outer space ng ating mundo. At dahil dyan, expected tataas ang ating auroral activity uli sa loob ng 24 oras ngayong araw. At inaasahan ang mga GPS and radio telecommunication interruption. Mababa naman so far ang degraded frequency, yung X-ray, yung solar X-ray flux. So hindi masyado apekto yung malakas na solar flare sa ating outer space sa mundo. So moderate ang ating auroral latitude at 62.5 degrees. Mataas ang solar noise at S3, S4. So mataas siya at negative 10.2 yung magnitude nito. So, pagka ganyang kataas, kitang-kita po yan sa ating North Pole at South Pole. Para sa mas malinaw po, mas mababang magnitude, ay mas malinaw po na makikita yung visual ng auroral activity para sa inyong kaalaman, mga folks. So, brace yourselves. Expected po ang Mid-Pacific mag-i-start na magkakaroon ng possible mga radio blackouts and GPS miscalculation dahil sa natitinding epekto nito. At makikita naman natin sa ating forecast, expected na aabot ng hanggang G2. Hopefully, wag naman sanang tumaas yan to G3 yung ating geomagnetic field ngayong araw ng November 6, 2023. So sa ating dashboard, makikita dalawa na po ang low pressure area. Ang ating binabantayan ngayon, itong C94W ay naglalaro pa rin sa pagiging LPA at tropical wave. So, mababa pa rin ang chance nito magiging isang ganap na bagyo dahil mahina o masyadong mababaw yung kanyang upward low convection. So, anytime na lamang ay madidissolve na lamang ito hanggang sa ito ay makapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At may bago nga tayong isang bagong invest na low pressure area.
tinawag na nga pong 95W, nakaka-report ko lang kahapon na expected nga ito na tataas bilang isang invest. Sa ating outside humidity, nasa 72%, so medyo pa-dryer po, mukhang bumababa ang outside humidity natin, medyo nagiging tuyot at bumababa ito ng 4% since last hour. May taas po ang ating high pressure area dito sa Metro Manila at 1,012 hectopascals mga folks at steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, may 2 hours and 45 minutes sa low tide. So katamtaman na mataas po ang high tide ngayong umaga dyan sa Pampang na Manila Bay. So dahan-dahan, layo-layo na naman po kayo ulit dahil unti-unting bumababaw na naman yung level ng dagat sa Pampang ng Manila Bay mga folks. At sa ating air quality, wala tayong may comment dyan. Good air quality tayo so far at 28 index lamang, mababa. Sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at inasang lulubog itong mamayang 5:26 PM. At ang ating waning crescent na po na sinag ng buwan o 43% illuminated ay sisikat naman ito bukas ng madaling araw 12:44 AM. At kinabukasan naman ng hapon lulubog ito at 1 o'clock PM naman. So halos hindi na natin yan makikita halos. Pero abang-abang din magkakaroon tayo ng astronomical activity o astronomical event which is sa madaling araw, bandang mga alas 2 ng madaling araw ay magkakaroon ng paglapit nitong buwan na ito. Habang papunta siya sa pagiging waning crescent niya o pa-new moon, maglalapit naman yung conjunction nitong si Venus at ng buwan. Madaling araw nga lang ito aabangan mga folks. I-report ko na yan sa aking Facebook page. At i-report ko rin yan lalo na sa mga susunod pang mga araw. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, inaasahan magiging partly cloudy ang maghapon. Pero mababa daw ang tsansa ng pag-ulan na nasa 5 to 10%. Ganon din bukas ay magiging maulap din ang himpapawin pero nasa halos sa 48 to 50% ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Martes. So ngayong araw mukhang mababa daw ang tsansa ng pag-ulan. Pero kung titingnan natin sa situation, mukhang magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms na malayo sa pinapakita ng forecast. Well, titingnan natin kung magtutugma ang forecast nito. Maaaring mag-mislead ng konti ang forecast nito, maaaring mag-umulan man pero panandalian lamang yan mga folks. So, ang today highest temperature expected mula ngayong araw hanggang bukas ng Martes ay nasa 31 to 33 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman ay expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Tako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayong araw. Makikita natin ay mailap pa rin ng bahagya ang ating northeast monsoon na nangingibabaw pa rin pero nandiyan sa may extreme northern Luzon pa rin ito dumadaloy na masyadong pakitid na pa-southwest ang kilos ng ating northeast monsoon. So yung shear line medyo mataas pa rin pero sa loob ng 24 hours ay unti-unting bumababa ito dahil yung edge dito sa may portion na ito sa may bandang itaas ay mukhang naitutulak unti-unti ng ating northeast monsoon. So yung parteng easterlies dito ay bahagyang humihina ng konti. So medyo naitutulak ng northeast monsoon sa area na ito ang pagbaba. Kaya resulta ay bumababa ng unti-unti itong shear line pababa ng bandang northeastern Luzon. So sa loob ng 24 hours maring bumaba yan, pero sa ngayon ay nasa extreme northern Luzon pa rin ito. So expected ang bahagi ng Batanes Group of Islands, silang bahagi ng extreme northern Luzon, magiging maulap pa rin yan at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagpulog pa rin mga folks. And the rest ng buong Luzon, lalo na sa may bahagi ng Ilocos Norte hanggang bandang Dagupan, ay magiging katamtaman at partly cloudy, tumusili cloudy lang din ang iiral pero mas mangingibabaw muna ang medyo maalinsangan ngayong umaga. Dahil halos wala tayong nakikitaan sa ating satellite imagery, medyo manipis lamang ito mga folks. Pero ang the rest ng bandang silangan ng Luzon, magiging partly tumusili cloudy pa rin ang iiral. Pero sa may kaluran, bahagyang magiging maalinsangan at maliwalas ng bahagya ang kaulapan dyan maging sa parte ng Zambales. Pero hindi pa rin inaasahan ang mga pagkulog at pagkidlat lalo na mamayang hapon o gabi, epekto pa rin ng tuloy-tuloy na daloy ng ating easterlies. At kasama ang bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng Bulacan at Metro Manila and the rest ng Bicol region, magkakaroon ng katamtaman na lagay ng panahon. Medyo may pagsikat ng araw at medyo gloomy. Pero maganda ang lagay ng panahon natin ngayon ha. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms anytime ngayong tanghali o ngayong hapon.
panandalian lamang ito na boost, pero biglaan ang pag-boost ng ulan dahil nga po sa ating easterlies. Pero the rest ay magiging gloomy ang ilang bahagi ng Mimaropa, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa hanggang Brooks Point magiging mas maulap at may mga ilang potentially na mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kaya ingat sa posibleng magbaha at magdala ng pananggalang sa ulan ngayong araw mga folks. Lalo na sa bandang Palawan region dahil ngayong umaga nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Pero the rest ng bahagi ng South Luzon magiging katamtaman at magiging medyo maliwalas ang lagay ng panahon. Isolated pa rin ang asahang mga pag-ulan nitong maghapon, magdala na lamang ng pananggalang. Hindi lang sa tinisikat ng araw, maging sa inaasahan o di inaasahang magiging pag-ulan. Lalo na mamaya, expected bandang Eastern Bicol region at Eastern Visayas dahil may lumalapit na surface trap dyan. Ayan, dyan sa may bandang Eastern Visayas, unti-unting naglalapit. So probably mga mamayang hapon, expected kayo makakaranas ng ilang moderate and some heavy rain showers. Paghandaan po at magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon. Pero ang buong bahagi ng Visayas region, mula west portion sa Visayas sa Central Visayas, hindi na natin masyado isa-isahin. Dahil kahit titingnan natin sa ating actual himawari, ay maaliwalas at katamtaman lang din ang lagay ng panahon at maalinsangan mga folks. So huwag masyado magbibilad. Sa tinding sikat ng araw, ang buong Panay Island, mapa Iloilo man yan, Bacolod, Cebu, Bohol, hanggang Dumaguete niyan mga folks. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, isolated lamang ito at hindi rin naman nagtatagal. Mas mangunguna po ang alinsangan hanggang sa parte ng Leyte at Tacloban, pero maya-maya lamang ang paglapit ng cluster crowd na ito sa may silangang baybayin ng Eastern Samar ay magdudulot ng mga ilang kalat-kalat at potentially heavy rain showers, especially mamayang hapon o ng gabi. So, paghandaan ito mga folks. Dahil sa Mindanao, magiging maliwalas at malinsangan pa rin ang lagay ng panahon mga folks ha. So, mas matindi po ang init at humid ang mararamdaman ngayong maghapon. So, wag po masyadong magbilad ng matagal sa tinding sikat ng araw para maiwasan ang dehydration. Dahil manaka-naka lamang ang kaulapan sa buong bahagi ng Mindanao naging sa maghapon mga folks. Magkaroon man ng isolated rain showers, dulot lamang yan ng water condensation kapag lumamig ang temperatura mamayang hapon ng bahagya at sa gabi. So, sa Zamboanga del Norte man yan, ay magiging partly cloudy lamang and the rest ng kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula ay magiging maaliwalas at maalinsangan ang panahon natin dyan. So, lalagpas pa rin o abot sa 35 o mahigit pa na temperatura o more than 35 degrees Celsius ang expected nating temperatura dyan mga folks ha. Kasama na rin ang bahagi ng BARM, Soxagen area, Davao Region, Bukidnon, Mapaagusan del Norte man yan o Mapaagusan del Sur. Almost buong bahagi ng Mindanao magiging mas maalinsangan na lang yung panahon at maganda ang panahon. Mas mainit nga lang dahil nga po sa matinding araw at alinsangan dyan. Samantala ay nanatiling nasa tropical wave status pa rin, naglalaro sa low pressure area o tropical wave pa rin ang status nitong C94W. So, gaya ng ating report ng mga nakarang araw ay expected pagpasok man ito ng ating Philippine Area of Responsibility which is kakapasok lang din ngayon ay expected ay unti-unti na rin itong magdidissolve dahil nanatili lamang itong tropical wave at walang naging upward low convection. So, yung chance na maging isang ganap na bagyo ay nanatiling napakaliit pa rin mga folks. Lumapit man yan sa bandang Eastern Visayas sa Mindanao, gaya ng aking sinabi, yung extension trough niya ay magpapaulan lamang dyan sa bahagi ng Eastern Samar region at ilang bahagi ng bandang northeastern ng Mindanao area. Pero yung tuluyang paglakas nito ay hindi na masyadong significant. Wala na tayong nakikitaan ng paglakas. Samantala, mayroon tayong bagong namataan nga na isang bagong low pressure area na tinawag na nga pong 95W. Although insignificant pa rin at disorganized pa rin ang sirkulasyon nito, namataan ng sentro nito sa layong na mula sa Davao City sa silangan ng Mindanao ay nasa layong 3,373 km. Silangan ito ng Davao City sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o nasa vicinity pa rin ito ng Micronesian region. So dahil very insignificant at disorganized pa sa ngayon ang circulation nito pero gaya ng aking na-report kahapon ay mataas na ang kanyang vorticity pero yung upward low convection masyado pang malawak at hindi pa organisado. So gaya nga po na sinabi ko, bago mag-weekend this week ay malalaman natin yung significant na development itong which is nabanggit ko na nga, kasunod din 94W, which is si 95W.
At habang magdi-dissolve o malulusaw itong C94W, doon natin malalaman yung significant na paglakas naman itong C95W. Sa ngayon, kumikilos ito ng napakabagal na pagkilos, paslight na west-southwestward sa bilis na 7 km an hour pa lamang. Wala pang significant na paglakas ng kanyang wind speed, pero asahan natin sa loob pa ng at least another 120 hours na expect ng paglakas o posibleng paglakas dito dahil nasa karagatan pa lamang ito ng Micronesian region. At kung pagbabasehan naman natin sa kanyang Tropical Cyclone Assessment Monitoring sa kanyang West Pacific Basin na ating ginagamit, makikita po natin at makikita sa ating West Pacific Basin ay napakataas na po yung kanyang anomaly at nasa at least around 50% ito. Ayan na po. So mukhang mataas ang chance na niya maging isang active low pressure area. Bagamat merong namataan din sa may bandang bandang elevation ito ng New Zealand or ng bandang Indonesian Peninsula. So napakalayo na to at mababa na ang tsansa nito na kumilos palapit ng Pilipinas. Pero ito yung C95W, mataas na rin siya at nasa 50%. At sa loob ng 48-hour period ay stable o stationary ito na nasa 50%. At maliit pa ang tsansa nito na umabot pa ng 60%. Maging sa kanyang anomaly, TCFP ay aktibo na ito. So sagad-sagad na at 60%. So anytime ay magiging isang ganap na low pressure area ito. So titingnan natin dahil in 48-hour period ay nananatili itong very active at mataas ang kanyang low convection. So posible talaga na magiging active low pressure area ito na sa loob ng 24 to 48-hour period. So mukhang ito na magiging active na babantayin natin na low pressure area, hindi gaya ni 94W na totally madidissolve o malulusaw na lamang ito habang lumalapit sa silangan bahagi ng bansa. Katong pagpapasayan naman natin yung global spectral model makikita natin na yung aggressiveness ng sirkulasyon nito according kay GMA ay hindi pa masyado ganun ka-organisado. Pero gumaganda yung kanyang tropical wave, so mukhang mataas ang tsansa na posibleng maging isang active low pressure ito at maaring bumaba ito as tropical depression. Dahil kung titingnan natin ang mean sea level pressure ay maabot na sa 1,006 hectopascals. Ayan o, pinakamababa yung sirkulasyon. Ayan po. So mukhang itataas ito ni Japan Meteorological Agency bilang isang active low pressure area at maaaring tawagin pa as tropical depression anytime. Pero dahil nasa 1,006, alanganin pa to 1,005 hectopascals, ay magiging active low pressure muna ito na oobserbahan sa loob ng 38 hours ni JMA. So dahil mas mababa ito, maaari pa itong lumakas pa at maging ganap na tropical depression anytime. Well, titingnan natin. Dahil hindi pa masyado organisado kasi yung sirkulasyon niya habang bumabaybay ito pa west at northwestward na ayon sa aking report since kahapon pa mga folks. So patuloy natin obserbahan ito. At least 55 to 120 hours pa kasi tayo na kung sakaling ito ay lalakas mga folks. Pero maaaring within 48 hours baka maging active low pressure area na ito. So titingnan na lamang natin at mag-update tayo sa ating Facebook page. At kung titingnan naman natin sa mga computer models mula kay GFS, in 1800Z ay makikita ang aggressive na po ang pagbuo nitong si 95W. Ayan o. Pero si 94W mukhang tuloy na itong nalusaw na lamang sa silangan ng bansa pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi na natin masyado concern yan. Yung magdadalang pag-ulan na lamang ng trough niya ang magiging makaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Visayas o Northeastern Mindanao. Pero itong tututukan natin si 95W dahil maaaring further magkakaroon pa ng intense circulation. At kung titingnan natin sa status ng ECMWF, nanatiling shallow pa rin ang pinapakita ni ECMWF dito. So masyado pang maaga para magkaroon tayo ng conclusion kagad kung magkakaroon o magiging isang ganap na bagyo itong si 95W. Panatilihin natin siyang babantayan sa loob ng 24 hanggang 48 oras siguro to 120-hour period. Dahil malayo-layo pa siya sa bansa o sa par ng bansa. Kay NABGEM, ganun din. Masyadong aggressive naman si NABGEM na ipinapakita naman dito na isang ganap na bagyo na ipinapakita ng forecast nito na kumikilos sa pakaluran pa rin. So mukhang
50-50 na magiging significant ito according sa mga computer models. Pero kung kukumpara natin, 4 sa isa ang ipinapakita ay mukhang mataas ang significant na magiging isang at least tropical depression itong C95W. Yan ay ating aalamin at mag-a-update tayo sa ating Facebook page. Ay malinaw lamang naman kasi na nagtutugma ang mga forecast naman ni GMA mula sa ating global spectral model at sa ibang computer models ng GFS at ng ECMWF. Although si ECMWF medyo shallow pa ang pinapakita dito pero halos magkakapareho sila kung saan magmagaling itong C95W, which is yung ating real time. Nakikitaan nga natin na nasa Micronesian Peninsula na. So update na lamang ako anytime mga folks kapag naging isang ganap na low pressure area na ito. May pag-alon ba? Yes, unti-unting lumalakas sa loob ng 48 hours. Lalo na sa may extreme nord ng Luzon ay medyo ngayong araw, medyo unti-unti tumataas yung pag-alon na. So baka siguro mga bandang hapon ay medyo restrain na muna kayo lumayag sa may extreme nord ng Luzon, lalo na sa may bandang Ilocos Norte, Batanes Group of Islands at Cagayan of Coast. Sa may eastern portion sa Luzon, mula dyan sa may bandang Quezon Province at Bicol Region, ay sa susunod na 24 oras ay mukhang tataas ito ng 1.25 meters ang taas ng alon. So just in case na mangyari yan, ay medyo restrain muna tayo na lumayag sa ating maliliit na saksakyan pandagat hanggang bukas siguro mga folks. Pero ngayong maga hanggang mabandang tanghali, mukhang kaya pa na lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Pero bandang hapon, medyo restrain na po tayo dahil expected ang pagtaas ng ating alon mamayang hapon o bandang paggabi na mga folks. At dahil dyan nakamoderate po na may tsansa na bahayin daw ang bahagi ng Puerto Princesa at ilang nalalabi ng Palawan. So, biwari na lamang mga folks sa mga inaasahang mga pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog ngayong umaga. Expected nitong maghapon ay makakaranas kayo ng mga ilang karat-karat na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. So, epekto pa rin yan ng dumadaloy nating istilis na sumasalubong sa malamig na hangin sa may kanluran ng bansa. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 6, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 6, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa pang mga detalye na hindi natin nabalita ngayong umaga at sa mga real-time na updates mula sa weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.